So ayan mga ka-lines, what's up? Panibagong vlog ko ngayon mga ka-lines. Makakalain yung mga ka-lines, ako yung gumagawa, hindi po. Tinuruan ko po yung anak ko na gumawa ng kalandis oil. At pati na rin po yung pagbubutas ng daanan ng langis. Ayan po makikita nyo. So ito kasi po ay mga order na po ito na napending, kaya naisipan ko pong turuan yung aking anak once na marunong na rin. Pati na rin po sa pagbe-building ng mga chamber na malalaki at maliliit, di size, di 4, di 8, at meron din diyang di 10 inches diameter po ang mga sinasabi ko po. Yung 4 inches diameter, 5 inches diameter, 8 inches diameter at 10 inches diameter rin po. Nakikita nyo sa video. So pasensya na po kayo mga ka-lines, at itong video na to ay sinishare ko lang po para kahit papaano ay mapagbigyan nyo ang ating mga customer na gustong magkaroon ng pangmalakihan at pangbahay at pang normal na size na kung anong angkop sa kanilang gustong gamitin sa kanilang mga negosyo or pansarili mga ka-lines. Kaya naghahanap tayo ng paraan para sila ay mapagbigyan at naubos na yung ating mga stock. At siguraduhin ko naman po na talagang pulido po yan at kaya ko naman po mag-repair at sila lang po ang maglinis at mag-grind. Kasi marunong na po yung anak ko yan. Since na marunong na po siya, ay yan po. Nakikita nyo na dinidemo pa natin kung anong mga tamang pag-welding at tamang mga pamaraan para gumanda at mag-improve yung kanyang welding skills, para pagdating ng araw ay magagamit niya na sa kanyang paglaki, magagamit din niya yan in the future. Ayan po, bumanat na po siya. So makikita nyo naman yan, nandun sa likod, ako ang nagbibideo niyan. So pasensya na po kayo, masilaw po, hindi ko na po ito i-cut para ano. So 8 inches diameter po yung kanyang winilding ngayon, chamber. So wala pa po yung mga burner mga ka-lines, hindi ko pa nagawa yan. Pero pag pa-welding na po niya yan, lilioutan ko lang po yung mga ating burner dyan sa 8 inches saka 10 inches. Ayan po, makikita nyo din yan na tinuturo ko yung kung paano talaga isang padaan lang ng welding, hindi mo na uulitin at wala ka nang re-repairin. Titik-tikin mo na lang para maganda yung kalalabasan. So ayan po. So shout out dun to kay Sir sino po yun, basta may itong 8 inches niraras ko po kasi ito po yung may nag-order sa atin dyan, Tagalite. Pagkatanda ko Tagalite po yan. So sinabi ko naman po sa kanya na hindi po madali ang gumawa at yung anak ko lang po ang gumagawa. So ayan po, sisilaw na lang po kayo ulit dyan at yan po nag-welding na. So maraming salamat pala at yung mga bumibili sa atin. Naubusan tayo ng stock ng Calandis oil. Ayan po. Pero kung tayo medyo malakas-lakas na po at kaya na natin lahat, ay yung sinasabi ko pong tinuturo ng mga burner na panibagong mga burner po at upgraded na, ay tuturo din natin. So wala na sikreto to. Pagandahan ng style na lang. Galing dito, laban mo po yung mga masikip dating na dito sa area, tungan, paano normal na welding para ikot, kuha na yung dito dugtungan ng pares ng welding, welding. kasi Pagdating naman dito sa tungan, babad mo pulido yan, yung paggagawa hanggang at dito, hindi tatagas ang langis may dyan. welding na, para makuha yung Kasi kung hindi po pulido ang pagka-welding mga ka-lines, ay sigurado kung hindi ka mag-testing ay makikita lang ng customer na tumagas na pala. So
i-recommenda ko kung kayo hindi masyadong nakagalingan sa welding, ay testing nyo muna bago nyo ibenta para hindi kayo mumurahin ng customer. Imbis na makamura sila, ikaw yung makatikim ng mura. So advice ko lang po yun kasi lahat po yun na pinagdaanan, pero hindi naman ako minura. So nag-usap lang po kami para sa magandang kalalabasan. Siyempre hindi talaga maiwasan natin yung mga ganang bagay, pero ang sa akin lang maganda talaga yung testing. Okay guys, okay kayo. O yan, thumbs up na ako dyan at talagang maganda na yung welding ng ating mga. Talagang kuhang-kuha na niya. Kita nyo naman napakausok ng welding naman. Pero tiniis ko lang yan kasi tinitignan ko nga at pabor sa hangin. So konti lang naman. Pero sa mga susunod hindi siya lang mag-isa dyan. Maraming salamat po.